This is Digma, the Jensen Rap Battle League. All the generals out here, show your support. Make some Shoutout nga pala sa lahat ng mga sponsors natin ngayong gabi. Siyempre, Amigo Alfresco Bar, Cottonmouth, Standout Prince, Lambong Cartel, Fatlay Shop, Sleepyhead, sino pa ba? Cloudroom Bake Shop, at sa lahat, Black Sheep Tattoo. At maraming salamat sa lahat ng mga taong nagpunta. Fatlay Shop, Inatay Clothing, at si Boss Ryan Safe and Sound. Let's go! So, MC to my left, introduce yourself. Zion, Kid Up Music. Mamaya na shoutout. MC to my right, introduce yourself. Yo, Exodus, Marbil, hi Mabu. Yeah, enjoy lang natin yung tanan. So nanalo ng toss coin si Zion, mauna si Exodus. First round, finals, Ultima 3, let's go! Yo! Parehas champion ang pang-abot, kanilang hinanaing. Ngunit makikita diferensya kahit saan mo mandalhin. Oo, parehas tayo champion, pero pagka-champion ko may ring. Kaya sabihin nyo nga sa'kin, sino sa amin married to the game ngayong digmaan. Nagpaka-admiral akay, no, pero bitch, hindi to movie. Didibdibin mo lang tong X na parang scars ni Luffy. Kahit tong Z, magpaka-Zoro, wala pa rin yang hiwang tatatak. Pagkat ang espada nitong Zoro nasa kampiyon ng Minasbad. Ano masyado bang mayabang? At yung bibig ay walang preno. Tinarakan ko lang sa dibdib itong Z na makahigop ako ng ZSO. Anong akala mo? Basta-basta mo lang ako mababadibag. Buwes, kakaibang finals ito, Brad. Mahal na kapatong sa iyong ulo na parang tambay cup. I'll kill this bitch in 20 minutes. Pagkat dala ko Lil Uzi. Digmaan, nagmistulang apocalypse. Ito ay World War Z. May big fish daw na kailangan titilin. Feeding frenzy nang magsunod-sunod yung shots sa animoy paparazzi. Ano masyado bang exage yung letter Z? Oo, at nakaplano na yan, Ray, pa. Sinadya kong punuin ng linya itong Z. Katawan ng zebra, kaya benga! Rekta sa ulo yung Z. Pinarinig ko saan mang sulok. Pinaramdam ko lang kay Z na first letter mo lang din ang sayo magpapatulog. Mababalaan to sa ulo. Cause bitch, you're such a whack lame. Ramdam yung asintado pag umedshot. Riding in tandem, tong mahilig magbuhat ng bangko. Hahampasin sa ulo ng champagne. Kasi kung puro buhat ka ng bangko, di bagay sa'yo yung last one standing. Ilang beses mang ibenta to, di pa rin patok usapang sining. Pag nag-deliver ang pangit ng pagkarap, parang Shopee na walang rating. Sulat ko'y tila sining sa museong di naluluma. Kasi merong ibig sabihin na makikita nyong sawi itong dayo nila. Ngayong pinakitaan ko ng sining. Binalaan na kita para ikaw ay magtanda. Sige, spit mo na yung angles mo sa X. Past battles ko, Bible verse o kahit jowa ko pa nga. Pero wala akong pake kahit naisigaw mo pa. Kasi tandaan nyo na, iba yung gumagawa ng ingay, sa ingay lang ginagawa. Ano, bitch? Yes! Yun na yun. Married to the game. Gimana itong lagkinder sa una pa. O sige. Hinigop niya yung sis O. Literal. Hihigupin mo ngayon 0. Sige. Trivia muna bago sa kuna. Alam mo bang ang Exodus ay pag-alis ng mga Israelita mula sa Egypto, ayon sa Biblia. Sa madaling sabi, ang Exodus ay paglikas sa isang lugar tungo sa ibang lugar. Amen? Amen. Tawanan. Dito kwentong barbero. Ito'y purong katotohanan. Ito na rin ang takdang panahon na sadyang na taong magbabalik ka sa isayang Exodus dahil digmaan din ang dahilan kung ba't lilisan to ngayon. Bahagi niya sa unang laban. Di daw dapat siya tulugan pagkat siya raw ay bangungot.
Alam mo bang palihim akong natawa nun? At sa ulo napakamot? Ngayon magkakaalaman kaninong ulong mapupugot! Basta magtatanda tong nalulong sa pambansang tunog ng mutos! Exodus! Pakita mo yung estilo mong bulok! Delivery ni Terde, kampalan mo ng taos! Wordplay ni Espero, aggression ni Pilos, ngayon ka magpakaulin, bay! Huwag kang mahiya! Pakita mo na rin kung paano mag-intro si Sir Imsay, tangina ka! Kasi malamang tono na ito, pansin nyo? Kung all 3 rounds ka pa rin tunog mutos, nakakarindi na! Maturing ka man kasing sa mga gusto mong maging, galing mo rin aba! Kung angkin mo na galing, ay galing din sa angkin! Kinangina mo ka! Paano nagalit nung ginaya sa Salmits? Isa pang gagaya ka rin nuknukan! Mas piniling sumabay sa bagong meta, biglang switch din sa litrahan. Nagbagong branding, mala Twitter, tugmang XD ng pangalan. Simpleng flex, pilit pangayan. Nagbagong meta ka nga X kasi maliit na yung bigayan. Burgis yang komprador ka ng mababaw na tula. Malas mo lang. Sa akin laro na lang ang pumaslang. Magkukulay dugo ang kulay ng bawat mong papayagan. Taos mong ginustong magkaroon ka ng dunong sa sulatan. Pagtapos mong saksakin ang bulo, ang iyong bungulon ka lang may kapuluhan. Sige gapang Exodus, sa gagap ng kawalang tinta, hangal lastang Diyos na may diwang maralita. Naganda ka ng lubos para harapin aking banta ko. Para saan ba Exodus yung palipat-lipat ka ng lungga? Diba? Litaw ang mensaheng umiwas tong masalanta. Ngayon ka magpakitang husay, anong kaya mong magawa? Kung biblikal na yung patunay na di mo kayang dumigma. Totog marin. Siya umalis sa dating hukbong kinabibilangan ng mas kilalang heavyweights. Di ba sa panahong salat doon ka binihisan, tinuro ang mga ret? Kaso nung matutong maso, biglang kumaripas ng takbo, ganun ka-hipokrito agnoy. Ano't ano pa man, sa higanting tae ka na buo, kaya yung bahong mo matagal na naming tukoy. Wah! Game! Tinira yung Motus! Diba? Pinagmumukha niyang bobo, tangina. Tinitira mo na sila na bobo, pero ba't dun sumali ka? Tangan to no? Game! Pansin nyo ba? Kung anong sekreto at estilong ginagamit niyan? Kaliwat ka na line Mac para makakuha ng haymaker yan. E de parang ipumakunochi ka lang man. Alam nyo ba yung dahilan? Kasi para makabitaw lang ng solido na suntok, iniisip yung nakaraan sa barkada. Setup, babagalan. At yung punchlines, isisigaw niya kadalasan. E di up and down yung volume. Alam nyo na ibig sabihin pa na kung hindi consistent yung volume, di may problema sa technical. Tapos kayo sobrang bilib. Tanong, malakas nga ba talaga o baka nagmumukha lang malakas kasi nga malakas pagkakasabi niya? Dapat nyo natandaan at lalong-lalo ka na dudong na kung sino yung puro sigaw sa may digmaan, yun yung humihingi ng tulong. Wow! Pinawalay payas! Humihingi ng tulong kaya wala akong pake. Kung yung echo ay iyong na-consume. Dinaan mo lamang sa sigaw kasi alam mong di effective yung echo sa small room. Pagpasensyahan nyo ngayong gabi, ako'y mawawala ng voice. Babalik ta rin ko itong Zion na wala nang marinig na noise. Pero siya si Jaime Junior, yung gusto nilang nag-champion kasi okay daw yung sales. Pwe, ang pangit ng inyong taste. Puro hype lang itong Junior na parang Bronny James. Hindi na kayo nag-isip. Malabo to sa akin makadikit kasi kalaban mo Jaime, Hakis Junior. Asahan mo na merong hit, blow. Ikaw nga si Zion Williamson. Di dahil sa hindi makapenetrate, kundi dahil di mo kayang pangatawanan yung pagiging heavyweight kasi sobrang
sobrang hilig. Panay itong sabihan yung kalaban na nagnanakaw ng linya parts. Clear ko lang ha, yung linya mong splash brother kay JMC, inispit na yun ni Batas. Kapal ng mukha no? Siya pa may ganang mabanas. Kaya paanong di mananalo sa hukmanan kung ninanakawan mo Batas? Tas yung kape at yung crowd tulog pa rin. Naspit na yun ni Tipsy Bay. Nag-reference na nga ng kape, pero yung kape ay copyright. Di lang basta pag nanakaw, pati pag recycle, pinasok mo na iho. Dun sa Digos, mga linya na solido, ginagamit sa next battle kasi nga daw walang video. Saksi ko! Katong tournament na to sa Digos, halos tanan linya dito nagamit na nimo dire sa Jensan. Grabe! Kahayag na nimo bangkel! Karong kay katbang nimo heavyweights, basura wala na kay panahon pa para mag-recycle. Waysa! Wapil-apil man ka! Wala ko labot! Basig ipang pakong bata mong duha! O ingay na lang! Pag humana sa Dimog Champion dire, na sila ka mag-rematch sang duha! Samtang ikaw, pauli na! Kikipildi na tika! Bano! Recycle boy! Yan. Baliktado ng Zion ang ingay. Praning! Di mo ba alam? Patatamaan ka rin, ang ingay mo rin. Gago! Barang niya sa akin, barang din sa kanya. Tangina mo, men. Tapos, ano pinalabas mo si Macbox? Magaling ka na? Pinapasok mo palang basura na. Gago! O sige! Ganun pa man. Laking pasasalamat ko sa mga videos mo sa liga. Kahit papano, battles mo naging medisina ko tuwing inaatake ng insomnia. Nakatipid pa nga sa sleeping pills. Dahil sa mga paandar mong tikal. Sa sobrang boring, masatisfying pang panuorin mga reels ng ingrown removal. Sa maling chismis ka pa rin sumasandal? Tas hasta ang sulat ang Barabas! Aba punyemas, bersyon ka lang ng babaerong si Adan, ang dami mong ebas. Sablay punto naman sa tira, basta lang makatanghal. Panay puro ka lang may mahalatang pakabanal. Sabay dito kinalalang siya daw batang general. Abay ungat sa dayuhan ka rin mamamahalang parang Gregorio del Pilar. Nakikibakang inasta, pinaka at haligit harang. Paniniwalang isa nasang sinambat na piling yaman. Paski nang inamukha ko pa na pili mong yabangan. Ngayon tanong anong pakiramdam ngayong pinaslang ka sa iyong sariling bayan. Tinuhog kinarne, dinurog minane, binilog hanggang sa mahubog sa aroma ng panghi. Tinusta sa panakot at binalot sa abde. Sabay pinaikot-ikot, binalasa, isinubo ko sa crowd. Kanina kapaganap na longganisa, kaya ko sinulid kada round. Mapapamura ka daw sa EXO! Dos? May tama! Kaso mababa pa rin dosage. At kita nyo sa level, walang titano-salated. At kita nyo sa level, walang titano-salated. At para lalo mong magets, mga nilapag ko sa passage, etong sa'yo, verbal na pahayag, universal language. Universal language, saro di mo magets. Inaka, yang kaba mo ininda sa kabaong din punta. Naglalaway sa ulo ko, tunay kang nakakamangha. Naghahabol pa ng ginto, to naghahabol hininga. Kung pakay ng iyong pagsalakay, katanyagan makukuha. Di mo na kailangan mag-aalay pa ng luha. Pagkat panalo ka pa rin sa resibong sa aking kamay ka mamayapa. Yo! Tayo na finals niya ang ilinya ingrown. Game! Game! Ah!
stage 4 na ng torneo. Nagbigay na ako ng babala. Tung taga Norte makakarne at mai-FT malala. Oo, karni Norte nasa dilata. Akin yang sinadya. Pagkat sulat ko ay kan. Sir, kada stage lumalala. Kung sanay ka sa spoon feeding, ibang klase paparanas ko na banding. Kasi tong mahilig sa spoon feeding, makakatikim ng crash landing. Pinadala ka ng Davao, pwestong bata nyo sa akin alanganin. Pinagbuksan nyo na ng durian, ba't di pa rin naging tinik sa akin? Uba ka magreklamo. Kisurepin kidap music at makilala po ito, sir. Meron nga silang kanta doon at yung title, Agi. At meron silang 46 viewers. 46 viewers kasama si Game Boy? Pare, no excuse. Paano mo dadalhin yung makilala kung mahina ka sa views? Tapos Pablo Escobar, handa daw magsunog dolyar. Sigurado ka ba, sir? Bay sa digmaan ka magsunog dolyar, mawawalan ka ng papel kung turing nyo. Dito, general, sira na ata inyong ulo. Tung pinadala nyo sa Jensen na general, masasawi lamang to dito. Kasi tong nagpapaka-general, chachap-chapin mala Antonio. Pagkat sulat ko'y traidor na parang sobre ni Emilio. Di ba horror ka? Pues papakita ko sino mas dominant. I'll fuck this fucking pussy, tas dugo mo gagawin kong lubricant. Kada sigaw, mapapa-IDK. Kasi malabong sumabay sa wave. Sinadya kong tanggalan ng volume nang lumitaw yung ultimate. Sabay bangkay mo'y dadalhin ko sa headquarters. Cause bitch, this is my shit. Hanggang makita nyong may hiwa itong Z na parang logo lang ng zip. Teka muna, wait. Zip? Wave? Volume Headquarters Ultimate? Di nyo ba na-gets yun par? Di nyo ba na-gets yun par? Na sinadya ko mag-reference ng club pagkat ganun ng bar per bar. Na itatapat nyo ako sa may linyang Ctrl Z, Andomatic, halatang sintido mo pilit. Pwes subukan mong i-Ctrl X, matik diretso ka delete. Kaya ngayon alam nyo na kung ano ang aming pagitan. Magkaiba yung puro sigaw sa minsan ng pinagsisigawan sa mga nag-e-expect na ito'y Exodus versus Zion. Mali ang inyong inasahan pagkat ang nakikita nyo ngayong gabi ay Exodus versus Kidapawan mula kay Course. That's Maven, Panganib at Scally. Wala nang ibang magkakampiyon. Tanging MC ng Jensen na nagkampiyon sa 2 liga sa iisang taon. Kaya kung andito ka para manalo, pues nagkakamali ka, chong. Andito ka para maging parte at saksi sa magiging pass the throne. Ano, bitch? Yo, picture. Oh, champion. Ay, napade ka? Sige, spit na. Yeah. Andre. Grabe ba? Nagpakita ng award ha? Ano yan? Lapida? Tinik? Aba grabe! Tinik Dorian, hoy! Binanat na yan ni Terdi. Kaya ina ka. O sige. Ngayong round 3 na, sasabayan ko yung kababawan mo para real talkin ka lang. Alam mo po kung ba't akong naiinis sa'yo, boy? Ha? Puno ka ng inggit sa katawan. Si Yusef, nanahimik lang sa gilid, binanatan. Kasi nag-champion lang daw sa lugar ng mga bano. At kung minsan tayong nagkwentuhan, pati binyo ng SGR, liga kung saan ako nag-champion, pinula mo. Paki mo! At least ako nag-champion sa lugar ng mga halimaw at di nagbabalat kayo. Ikaw, champion ka ng Minasbad? Kaya mo naisipang mangulol? Imbes mamula ka sa ibang liga ang dapat gawin mo, tol! Tulungan mo yung liga kung saan ka nag-champion! May utang pa sa editor! Real talk! Katsin nyo? Hanggang ngayon, wala pang upload! Mag-iisang taon lang tenga yung finals sa videos! Mag-iisang taon ng tenga yung mga videos sa finals, as kayo? Wapa kills pa rin? Sasabay-sabay kayo sa format ng PSP, tapos di nyo upload ang 15 mil? Ano, baka maghugas kamay. Di ka kasama doon. Hindi ba kayo yung kalyado? Samahang hay mabu. Pero nung Minasbad na agrabyado, biglang kumambyo hay naku. Lumaylo sa halip na tulungang itawid ang ligang naghihingalo. Pinagchichismis nyo palalo, kaya lalong gumulo. Shoutout sa iyo, Kors. Salamat sa katibayang gulo.
Sige, total feel na feel niya pagiging champion niya eh, no? Ngayon tayo magtimbangan. Pares tayong may titulo. Di yung ligid sa karamihan. Kaso buong buhay mo sa Jensen ka lang bumabattle habang ako nakikitupa sa iba't ibang pastulan. Alam mo yan? Mula bawat isla at pulo, nilalayag ko buong tapang hinarap. Mula Makilala, Kinapawan, Bansalan, Digos hanggang Davao nagpakilalang alamat. Kaya nga na parito, plano ko'y lusubin ang lahat. Mga tulay sunugin sa harap, durugin mga imsing nagkalat. Kasi mero pag dumayo silyulado ang lakas. Habang ikaw, walang bayag, di nakakakumbinsi yung tikas. Kilala sa pangkat, malainuwi sa pagkat. Kilalang big fish, ngunit tenga lang sa isang lambat. Mayanga, matutong lumugar. Di ka naging specific sa napili mong gasal. Inaasa mong back to back, eto na. Kaso nga lang literal, all 3 rounds kitang giback to back. Sa aking baga, Puna Kapital. Bye! Ito, makikita nyo! Ayaw mo na mag-judge. Game of chances. Pwede, no? Gago, dikit. Kung wala ko nga ito nagsulat din. Gano'n, gigugin. Hey yo, Digman, Jensen Rap Battle League Ultima 3. Kung nag-enjoy kayo sa finals na yun, make some motherfucker! Salamat ulit, salamat na. Shoutout sa lahat ng mga sponsors natin ngayong gabi. Cottonmouth Resto Bar, Standout Prince, Alfresco, Amigos Alfresco Bar, Cloud Room Babe Shop, Lambong Cartel, Tops and Mix Balagtas, Muscat, Black Sheep Tattoo, Inatay Clothing, Boss Ryan's Safe and Sound, Sleepyhead Clothing, at Fat Lace Shop. Yeah! Sa lahat ng sumuporta, salamat. Yo, salamat sa lahat. Hindi na natin ulitin yun. Basta salamat sa lahat na nandito. So, boto ng hurado. 5-2. Last one standing 2024. Magingay para kay Exodus. Let's go! Sulit! 5,000 ako! Ay ate, para siya yung nanalo lahat. Kay Zion, maraming salamat sa iyo. Kay Zion, picture na. Walang ingay. Milo. Binoto ko sa Exodus, dahilan ko is pinround ko siya. Diretso muna tayo sa round 2. Round 2 clear para sa akin si Exodus. Dahil okay yung pasok ng mga gimmicks niya. Mas medyo yung pacing ni Zion sa round 2 para sa medyo sobrang bagal kumpara sa ginawa niyo ng round 1. So para sa akin clear yung round 2 para kay Exodus. Yung round 3 naman, nandun pa rin yung pacing ni Exodus, pero mas okay yung naging build up na ginawa ni Zion sa round 3. So para sa akin clear yung round 3. Sa round 1, dun yung medyo deciding factor sa akin kasi para nung unang rinig ko, pantay sila dun. Pero dahil kailangan magpumili ng isa, bumase na lang ako sa kung sino yung pinakamadaming binigay na punches. At parang sa yung ginawang pacing ni Exodus ay parang mas pumabor ako sa kanya. Pero yung quality ng lines ni Zion sa round 1 na yun, nandun pa rin, top notch pa rin. Pero kailangan pumili at doon ako bumasa. Yun na lang. Para sa akin, tabla nga talaga eh. Kaya di ako magbabattle rap eh. Poke na yun. Course nga pala, shoutout nga pala sa Heavyways, stream mo yung mga music namin, Spotify. Ito sa battle na to, nagsulat talaga ako kaya ito. Yung mga points na
may banat sa Exodus na yung ano, medyo na-predict niya, pero kahit pa paano, lumaban si Zion na medyo hindi masyado effective ang yung nahuli niya, yung mga angles na X, pero ano, kaya ito. Round 1, punchline ni Exodus, meron akong 12, Merit to the Game, Scars, Minas Bad, Zeso, Tambay Cup, World War Z, Paparazzi, Zebra, Haymaker, Pampatulog na yung Radin Tandem, LJS Punch, Dayonela, Ender, yung Ingay. Meron siyang 12 points para sa akin. Kay Zion naman, medyo mahaba yung setup niya, yun nga, yung build up. Kaya yung punchline niya, ito yung mga punchline nyo, lilisan ka ngayon, Moto Scheme, intro ni M-Zite, tapos Nana, tapos yung Mac, ang King Ina, na-predict ang X, Buluhan, Diwang Maralita, lipat-lipat na lungga, di makayang dumigma, heavyweight Tukoy. Kaya sa round 1, 12 para kay Exodus, 9 para kay Zion. So para sa akin, yung round 1 para kay Exodus. Sa round 3 naman, base sa nasulat ko, may 11 na punchlines na bitawan si Exodus. Kay Zion naman, meron siyang 8. Pero para sa round na to, binigay ko kay Zion yung round 3 dahil meron siyang mga plus points. Siguro sa personal preference na rin sa round 3. Medyo natamaan ako, kaya yun parang malakas eh, di ba? Kaya yun sa round 3, Zion, punchline, may points, pero yung Haymaker para sa akin dumodoble siya eh. Kaya doble yung sakit. Kaya siguro kahit may 8 siya na punchline laban sa 11, kung pupuntasan ko yung mga Haymaker na mas madiin yung saksak, aabot siya ng 12. Kaya yun, round 3 para kay Zion. So, para sa round 2 naman, sa round 2, wait lang, taas po dani, yawa. Sa round 2, 11 versus 8. So, sasabihin ko na lang yung mga punchline na Exodus. Motus, tama na, libugaw eh. Motus Ribat, sa Motus Ribat, meron mo na nahuli niya yung laro konti. Volume, Tulong Haymaker, Echo na Scheme, yung Noise yun, Haymaker din yun. Hype ng Junior Hakes, Pass Battle, Sumanan, Nako kay Batas, Copyright, Haymaker. Ang plus points naman dun sa round 2, yun yung naging edge, yung pag-summon kay Macbox. Medyo risky yun para sa akin kasi paano kung hindi ready sa magiging epekto si Macbox. Kung once ma-stutter siya dun, maging effect din yun na matalo siya dun sa round na yun kasi pataas yung build up, tapos yung ender na ganun, once na hindi niya na-execute ng maayos, magiging deciding factor yun para ma-erase yung na-build up niya ng mga punchlines. So sa ano naman kay Zion, usually mataas siya mag-rebat pero pumuputok talaga yung mga punchlines niya. Evident naman sa mga reaction ng crowd yung rebat niya. Malakas yung rebat niya. Insomnia step up, ingrown removal, para sa akin pinupuntusan ko pa rin yun. Ebas Bars, Del Pilar, Pinas lang sariling bayan, sinolid ka Daros Longganisa yun. Plus points pa rin yun sa akin. Universal language, yung ganun, ang ina nyo. Habuling inga, mamaya pa, yun. So para sa akin, round 2 ang naging deciding factor ko. Para sa akin, subjective naman to, para sa akin, yung moment of this battle, para sa akin, yun yung pag-summon kay Macbox na pagkatapos ng event ito ko na tangina, sinummon niya talaga, putastic. Kahit siguro kayo nagulat kayo. Para sa laban na to, congrats sa dalawa. Para sa laban na to, 2-1 para Exodus, pero deserve niya. Either way, para sa akin, pwede silang manalo dalawa. Brrr! Yo, Drix, T1G Pangkat Magas. Isa ako sa naging bias kay Zion. Isa ako sa bumoto sa kanya. 1-3 binigay ko kay Zion. Kasi round 1, bali, nagpalitan sila ng suntok. Pero halos ng buong round ni Exodus, umikot lang sa tungkol Z na punch. Habang si Zion naman, na-breakdown niya na maayos si Exodus. Kaya round 1 binigay ko kay Zion. Round 2 naman, doon mas lumakas at mas naging consistent yung suntok ni Exodus. Kaya round 2, ibinigay ko kay Exodus.
Bali naging deciding round ko kay Zion. Malaki factor din yung mas nauna si Exodus, kaya si Zion parang parang pinapantayan niya na lang yung lakas na binibigay ni Exodus. So para sa akin mas malaking kalamangan yun na pinauna niya si Exodus, kaya napantayan niya yung round and mas pinatatak niya yung mga suntok. Pero lakas ng dalawa. 1-3 Zion. Gagawin ko tong simple. Congrats sa Zion versus Exodus. Putang ina. Jensen Digmaan, Battle League. Maraming salamat sa experience. Lalaktaw ako ng round 2. Parang ganun, unahin ko sa round 1. Round 1, ang ganda ng intro. Exodus, consistent. Yung flow, yung motion, tsaka yung mga ingredients niya bumabanda. Parang mas malikot para sa akin yun, sarili kong perspective. Parang sa akin mas creative sa sarili niyang way. Muntik ko pang kumbaga bawiin sa round 1 kasi yung kay Zion sobrang intense pero tinimbang ko talaga yung pyesa, yung kabuong pyesa sa round 1. Exodus ako flawless. Round 3 pinigay ko kay Zion kasi parang binalanse niya yung pagiging agresibo at pagiging parang independent at malaya dun sa kabilang banda. Tapos yung mga personal niya na nakita ko talaga ang ganda nun. Kahit hindi ko alam yung sa likod ng ng kwento, kita ko yung sincere sincere yung reaction, sincere pati yung mukha. Tapos gumana siya dun. Tapos ang timbang sa akin nun sa round 3 binigay ko yung kay Zion. Round 2 dito pinag-isipan ko to kasi ang dikit niya. Ang ganda ng mga setup nila, lalo yung mga dalawa-dalawa, tapos biglang apat-apat, tapos dalawa, tapos isa, supreno. Lalo yung ginawa ni Zion. Pero binigay ko to kay Exodus, kaya in overall Exodus. Yung ingredients niya kasi dito parang roller coaster. Yung emotion biglang nagbabago, tapos bigla siya nagsabi. Ang laking impact kasi nagtagumpay yung worth it, yung nilagay nilang pyesa para doon, nagtagumpay na yun yung panguli niya kaya ang flawless nun. Kahit sa round 3 nirebat yun sa Zion. And overall Exodus ako doon. Congrats. Ako na muna. Hirap na ako dami kong opinion nakikita. Anyway, JP ng Tugmang Krimen, Pangkat Magat, Pacquiao sa inyong dalawa. Pinahirapan nyo kami. Puta, saludo sa inyo. Ang gagaling nyo. Di ko napapahirapan ng pag-explain. Walang bias to. Ang galing ng dalawa. Pero round 1 binigay ko kay Zion. Contrary sa narinig kong paliwanag ng judges ngayon lang na medyo dragging yung simula ni Zion. Gusto ko yung high risk, high reward na ginagawa niya. Alam kong ang taas na setup ng biblical shit, pero yung Exodus lilisan din ngayon ng dahil sa digmaan. Napakabigat nun. Though ang ganda ng Z reference, Z place ng ginawa ni Exodus, pero para sa akin mas tumatak talaga. I mean, may ginawang merit to the game, Minas Bad, Zoro, One Piece na play si Exodus. Mas lamang sa akin yung ginawang punches ni Zion sa concept ng Exodus, yung gayahin mo na lang din si M-Zite. Total ginaya mo yung buong angle ng Motos, nakakarindi na. Ang King galing ang King, yung ganun.
So, kita naman sa round 1, lamang talaga ng bira si Zion. Though matagal ang buwelo, pero grabe ang payoff ng ginawa niya. Yung bolo may kabuluhan, palipat-lipat ka ng lungga. Kasi alam ko rin yung backstory konti ni Exodus pagdating sa group. Pero yun, round 2, lamang sa akin si Exodus dito. Dito lumabas yung battle rap wise talaga na technique. Although ang ganda ng comedy approach ni Zion sa round 2, yung ingrown removal, angas din nung isa kang kabaliktaran ni Adan, dami mong ebas, Gregorio sa sariling bayan, yung mga ganun, tsaka yung universal language. Pero trip ko talaga yung sinong humihingi ng tulong ni Exodus, may problema ka sa technical kasi pag maingay yung volume up and down, ganda ng scheme na yun, tsaka yung noise, yung buong noise scheme, ang bigat nun. Tapos yung nag-reference siya ng mga bar, iniisa-isa niya ng di halata hanggang sa na tie up sa ending. Then yung copyright, tapos kape na copyright. Then alam ko may antics na ginawa sila, yung naglabas ng isa, di ako big fan ng ganun, pero impressive pa rin sa akin kasi di ko alam kung paano kino-coordinate ng ganyan Parang two on two shit Di ko binibigyan ng points, pero overall nakakadagdag ng impact din sa totality ng laro. Kaya sa round 2 binigay ko kay Exodus talaga kasi battle rap wise mas lamang yung ganung angle. Ngayon sa round 3 medyo mahirap talaga mamili kasi ang dikit tapos ang kate ng sinabi ni Zion. Gusto kong ibigay sana talaga kay Zion yun, pero mas maraming binitawang bars si Exodus, yung madiin talaga. Though gaya na sabi ko, ang kate talaga na sinabi ni Zion para dun. Pero kailangan kong ibigay kay Exodus yun kasi maintain pa rin yung aggression, walang akyat baba. Yung the way niya dineclare na champion siya, though naribat talaga ni Zion yung grabe lapida. Hindi mabubura yung round 3 pala yung bar per bar na yun. Yung scheme sa noise pala yung tinay up. Tapos may ginawa rin ulit si Exodus, kaya natripan ko, tinay up niya ulit yung wave, zip, hanggang akala ko nga music format yung ginagawa niya wave music, MP3. Kala ko dun pupunta, tapos biglang papuntang local bar ng Jensen. Kung di ka taga Jensen, di mo magigets yun, pero kung taga Jensen ka, magigets mo yun. Yung dollar, mawawalan ka ng papel, maganda rin yun. Pinagbuksan ng durian, wala pa ring tinik. Pero ang ganda, gaya na sabi ko, gustong gusto ko yung kay Zion, hindi ka umaalis ng lambat para kang sa Inoue. Pero overall, mas natripan ko talaga yung ginawa ni Exodus. Shoutout kay Zion, ang galing ng pinakita niya. Pero round 2 at 3, lamang ng bahagya ng 3 si Exodus para sa akin. Exodus. Thank you. So, BXDZ 51G pangkat magat. So, grabe ko pang inang laban. Putang ina, ayaw ko na mag-judge talaga pero kailangan. So, start ako sa round 3. Doon, round 3 kinuha yun ni Zion. Parang binuran niya lahat yung dala-dala ng mga bara ni Exodus na. So, may pumasok ulit na extra. So, halos nabura lahat sa isang bara lang. So, ganun ka-risky yung pagtatawag ng kasama. So, nirebat niya lang yung lahat-lahat. So, yun sa pagdala ng parang lapida. So, ayun. Then, round 2 naman. So, ayun. Binigay ko yun kayang Exodus. Kasi, sabi ko nga kanina, sobrang risky talaga yung mag-call out ka ng kasama. What if di niya magawa yung part niya? So, it means wasak yung performance mo. So, yung shit mo masasayang kung yung kasama mo is masasayang talaga. So, ayun, madaming mga angles, mga lines na kumukonekta talaga ni Exodus dun. Then, yung Zion parang nawala yung aggression ng mga lines niya. Although, sobrang aggressive ng delivery niya. Then, tutangin na dami. Gusto ko na pala mag-enjoy Pero, nung deciding part is yung round 1 nila. So,
mahaba yung setup nila parehas. Then si Zion, sobrang haba ng biblical setup niya. Si Exodus, marami siyang nakabara na siksik, pero parang palagi mo na siyang maririnig eh. So sa iba't ibang battle parang madali na lang siyang makukuha yung mga looping na magka-cross sa dibdib, yung zesto, yun ganun. So tangina, umiikot yung ano ko dun. So dun pa lang nakuha ko talaga yung Exodus, yung palipat-lipat ng lugar kasi umiiwas sa digmaan. So ayun, yung first round is binigay ko kay Zion. So walang bias, parehas dalawa kilala, pero nang ibabaw para sa akin. Wala na ako, di ako na breakdown sa phone, mas pinili ko yung mga bar na hanggang ngayon bumabalik pa sa akin. So naririnig ko lahat. So ayun, kinuha ko yung Zion na kaya. Yun, Jam, The Real Deal, tsaka Rigo, 9600. Ang binoto ko is si Exodus sa round 1. Sa round 1 kasi parang si Exodus is kaagad rumatrat na kaagad siya ng suntok, inaulanan niya kaagad ng punches. Then si Zion naman, sa tingin ko is although tumatama talaga siya, pero talagang sobrang, alam mo yun, masyado siyang bumubuelo. Pero si Exodus is sunod-sunod, parang hindi. Kaya mas effective sa akin sa round 1 is yung kay Exodus. Tapos sa round 2 naman is ayun, sobrang ganda, lalo na yung sinamon niya si Max Box, sobrang effective nun para sa akin. Then si Zion naman is although gusto niya bumawi sa mga konti niyang counter, pero hindi masyado dahil siguro dun lalong sinapawan nung paglabas ni Max Box. Then sa round 3 dun, para sa akin is dominate talaga yun ni Zion, kaya kay Zion yung round 3. Although na lalo na yung pinakita na parang lapida, yung parang dun in-ender niya kagad yung ender. So ayun, para sa akin is Exodus 1 tsaka 2 Exodus, then 3 kay Zion. Pero congrats pa rin kay Zion, sobrang lakas, sobrang deserve talaga nila manalong dalawa, pero kailangan talagang pumili ng isa. Pero so parang effective sa akin yung ginawa ni Exodus kay Exodus ako. Congrats mga par, salamat. So yun, naging boto ng Coranto is 5-2 para kay Exodus Ultima 3. Maraming salamat nga pala sa lahat ng mga pumunta, sa lahat ng mga sponsors namin ngayong taon, at kita-kits next year para sa Last One Standing Tournament 2025. Peace!